Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin natin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang bumati bago tayo magpatuloy. Advance Wedding Anniversary sa aming mapamangkin na sina Justin at Maandungo. Happy listening to Candice Enriquez sa MJCN Class 75 sa St. Clair School, The Barcads ng aking wife na si Ate Digna, mga Pastors Associations na kapartner ng Faith International Society of Hope for Empowerment and Renewal, mga members ng BOT ng Bulacan Ecumenical School sa Malolos City, sa St. Anthony Academy of Bulacan faculty and staff, kay Pastor June Reliorta at staff ng Norwegian Mission Alliance Philippines, sa North Bulacan District ng UMC Clergy Spouses Association, and sa aming beloved Dabarkads. Nais kong pag-usapan natin ang 6 na alituntunin ng pagkakaroon ng matagumpay na pamumuhay, kung paano natin maangkin ang magandang bukas. Ang mga alituntuning ito ay kukunin natin sa Mateo 21:1 hanggang 13 na tungkol sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Hayaan ninyong basahin ko ang Filipino Standard Version ng Mateo 21:1 hanggang 13. Nang malapit na sila sa Jerusalem at nakarating sa Betfage sa bundok ng mga Olibo, si Jesus ay nagsugo ng 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon at kaagad kayong makakakita ng isang inahing asno na nakatali at may kasamang isang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito sa akin. Kung may magsasabi sa inyo ng anuman, sabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon, at kaagad niyang ipapadala ang mga iyon." Nangyari ito upang matupad ang pahayag sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, pagmasdan mo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, at sa bisiro ng isang inahing asno." Pumunta nga ang mga alagad at ginawa kung ano ang ipinagbilin sa kanila ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro at isinapi nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal. At doon ay naupo siya. Karamihan sa mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba'y pumutol ng mga sanga sa mga puno at ikinalat ang mga ito sa daan. At ang napakaraming taong nauuna sa kanya, pati ang mga sumusunod sa kanya ay nagsigawan na sinasabi, "Hosana sa anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Hosana sa kataas-taasan!" Pagpasok niya sa Jerusalem, ay nagkagulo sa buong lungsod. "Sino ba ang taong ito?" tanong ng mga ito. Sinabi ng marami, siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Sapagkat ang pag-uusapan natin ay tungkol sa matagumpay na bukas, gagamitin natin ang acronym na FUTURE sa ating pagbubulay-bulay. F stands for following the humbled Christ. Importanteng kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba at pinaglilingkuran, sapagkat kung ano ang Diyos na sinasamba mo, magiging ganun ka. Kaya kung ang sinasamba mo
na parang Diyos ay ang pera, abay, magmumukha kang pera. Sa India, merong isang tribo na ang sinasamba ay Diyos ng pakikiapid. Diyos na mahilig sa sex. Kaya doon sa tribong yon ay ang pangunahing katangian ng mga tao, lalo na mga lalaki, ay yung nakikiapid. Ang isang general, kapag pumapasok sa lungsod na nasakop ng kanyang mga kawal, ay sumasakay sa isang kabayong panggera bilang simbolo ng kapangyarihan. Ngunit si Jesus, nang pumasok sa Jerusalem, ang sinakyan niya ay isang asno bilang simbolo ng pagpapakumbaba. Ang sinasamba natin ay isang Diyos ng pagpapakumbaba, kaya't kailangan din tayong maging mapagpakumbaba. Wika ni Scottish theologian William Barclay, Christian humility is based on the sight of self, the vision of Christ, and the realization of God. Ang humility, ang tinatawag na virtue of all virtues. Kaya naman ang buong buhay ng ating Panginoong Hesus ay inilarawan ng pagpapakumbaba. Ang kanyang motto ay ito, be last to be first, be a servant to be a leader. Letter U stands for unity of faith in Christ. Ang pinakamatibay na pagkakaisa ay ang pagkakaisang bunsod ng iisa't magkatulad na pananampalataya. Ganito ang wika sa Efeso 4:13. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ang mga tao'y nagkaisang siya'y parangalan, papurihan at sambahin. At ang kanilang pagkakaisa ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagwawagayway ng palaspas at pagsigaw ng mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ipinakikita ng ating pagkakaisa na tayo'y nasa matinong isip. Kahit kailan, hindi pwedeng magkaisa ang mga taong may diferensya sa isip. Ngunit higit sa lahat, ang ating pagkakaisa ang pinakamatibay na katibayan na si Jesus nga, ang tagapagligtas at tagapamagitan. Bago dakpin si Jesus, ganito ang kanyang panalangin sa Juan 17:21. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Kung tayo'y nagkakaisa, nagpapatotoo tayo tungkol sa katotohanan ni Jesus. Kung tayo'y nag-aaway-away, nagpapatotoo tayo tungkol sa katotohanan ni Satanas. Letter T stands for treasure giving for God's glory. Noong panahon ng ating Panginoon, kapag pumasok sa siyudad ang general ng hukbong mananakop, siya'y sinasalubong ng mga tao sa pamagitan ng paglalatag ng kanilang mga balabal. Ito yung tinatawag na red carpet welcome. Nang si Jesus ay salubungin ng mga karaniwang tao, inilatag nila sa daan ang kanilang mga balabal, mga luma, mumurahin at marahil ay gulag-gulanit na mga balabal. Ang mga iyon ang tangi nilang kayamanan. Kasama sa kanilang pagpupuri ang pag-aalay ng tangi nilang yaman. Ano ba ang tangi mong yaman? Yan ba'y kaya mong ibigay sa Panginoon bilang kapahayagan ng iyong pagpupuri? Nauna rito, naganap ang isa pang treasure giving. Ganito ang sabi sa ating teksto sa Mateo 21:1 at 3.
Pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibu iyon." Kapahayagan ito ng pagkakaloob na walang pagtutol. Sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibu iyon. Ito ang isang mahalagang katangian ng treasure giving, ng pagbibigay ng ating yaman, ng ating handog sa Panginoon bilang pagpupuri sa Kanya. Kailangang masaya, walang paghimutok, walang pagbubuntong hininga, walang pagrereklamo at panghihinayang ang ating pagkakaloob. Kailangan ng Panginoon ang iyong talento sa pagtuturo, sa pag-awit, sa pangunguna. Huwag ka nang kikibo. Kailangan ng Panginoon ang iyong talento sa pagsesermon, sa pagdadalaw. Huwag ka nang kikibo. Ang hindi pagkibo, kapag kailangan ka ng Panginoon, ay nangangahulugan ng kumpletong pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Ang hindi pagkibo kapag kailangan ka ng Panginoon, ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo at pagsunod. Letter U stands for uncompromising faith. Pagkatapos na si Jesus ay salubungin at ipagbunyi ng mga tao, naganap ang isa sa madulang kasaysayang na isulat tungkol sa kanyang buhay, ang paglilinis ni Jesus sa templo. Ganito ang mababasa natin doon sa Mateo 21:12 at 13. Pumasok si Jesus sa templo. Ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtauban ang hapag ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, "Nasasaad sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Kanina, pinag-usapan natin na kapag kailangan ka ng Panginoon, ay huwag ka nang kikibo. Ngunit dito sa pag-uusapan natin, kailangan kang kumibo kapag ang nakataya ay ang kapurihan ng Diyos. Sa kasaysayang ito, pwede na sanang palampasin ni Jesus ang nakita niyang pagyurak sa kabanalan ng templo. After all, sikat na siya, isa na siyang superstar. But Jesus did not make any compromise. Compromise is a silent killer of our faith. Nagko-compromise tayo kapag sinasabi nating hayaan mo na, pabayaan mo na, huwag mo nang pansinin, okay lang yon. Sa compromise ay pinalalampas natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat for our convenience. Ngunit hindi natin namamalayan, ay isinusuko na natin ang pinakaubod ng ating pananampalataya. One meaning of compromise is to surrender. In compromise, we surrender the very essence of our faith. Letter R stands for rejoice always. Ipinakita ng mga tao ang kanilang pagsasaya sa pagdating ni Jesus sa pamagitan ng paglalatag ng kanilang balabal sa daan, pagwawagayway ng mga palaspas at pagsigaw ng papuri sa Diyos. Kung si Jesus ay totoong dumating na sa iyong buhay, mangingibabaw sa iyo ang panloob na kagalakan, internal joy. Ang sasa iyo ay hindi lamang happiness, kundi joy. Happiness depends on happenings. Maligaya ka dahil sa magagandang pangyayari. Ngunit ang joy ay nakadepende kay Kristo. Maligaya ka dahil sa kaugnayan mo kay Jesus. Maligaya ka
dahil natitiyak mong ang Diyos ay lagi mong kasama maging sa may hirap na sitwasyon ng buhay. Ang tunay na gloria, kapatid, ay nagaganap sa gitna ng Kalbaryo. Ganito ang sabi ni Pablo sa Efeso 4:4. Habang siya'y nakapiit sa bilangguan, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ito'y sinasabi ng isang taong nakabilanggo at pinarurusahan. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Remember this. We are not children of the crucifixion. We are children of the resurrection. Tulad ng mga taong sumalubong sa pagdating ni Jesus, hubarin mo ang balabal ng iyong pagkasiphayo at pagkatakot. Lay them down to Jesus. Iwagayway mo ang palaspas ng pag-asa tungo sa magandang kinabukasan. In Jesus, your hope is always alive. Ipagbunyi mo ang pangalan ng Panginoon. In Jesus' name, God will open to you the gates of heaven. Letter E stands for evangelize now. Ang pinakamabisang evangelistic tool ay ang halimbawa ng ating mga buhay. Ang pinakamakapangyarihang sermon ay ang sermon ng ating mga buhay. Ang pinakamagandang sali ng Biblia ay ang ating mga buhay. Maaaring tayo lamang, ikaw lamang, ang Bibliang mababasa ng mga tao. We must live a life that provokes people to ask questions. Tingnan ninyo ang sabi doon sa Mateo 21:10. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Jesus made a difference. Kaya't ang mga tao'y nagtanong, are we making any difference? Napapansin ba ng mga tao ang ating kaibahan kung kaya't sila'y nagtatanong? Sino ka ba? Sino ba ang mga taong ito? Kung ang mga kapitbahay ninyo ay nagtatanong ng ganito, bakit ba ang galing mong magdala ng problema? Ano ba ang sikreto ng iyong pagtatagumpay? Bakit ba ang babait ninyo? Kapag itinatanong nila ang mga tanong na ito, matuwa kayo. Sapagkat ang ibig sabihin niyan, you are making a big difference. You are making a difference for the glory of God. Ituloy natin ang pagbasa sa Mateo 21:10 at 11. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot naman ng karamihan. We must live a life that provokes people to ask questions for which the answer is Jesus. That is evangelism. Kapag itinanong ng tao, bakit ba ang galing mong magdala ng problema? Ang sagot mo ay hindi nag-aral ka kasi ng psychology. Ang sagot mo ay sapagkat binibigyan ka ng lakas ni Jesus. Kapag itinanong ng tao, ano ba ang sikreto ng iyong pagtatagumpay? Ang sagot mo ay hindi sumasangguni kasi ako sa planeta at mga bituin. Ang sagot ay dahil kay Jesus, ang bukal ng lahat ng pagpapala. Hindi natin kailangang maging Bible experts para makapag-ibanghelismo. Hindi kailangan tayo'y nagtapos ng seminaryo upang makapag-ibanghelismo. We can evangelize now through the witness of our own lives. Friends, people must see Christ in us. Ito ang 6 na simpleng alituntunin
para sa maligaya at matagumpay na buhay. Kapag ang mga ito ang magiging panuntunan natin sa araw-araw, magaganap sa atin ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 3:18. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang kalarawan niya. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa mga simpleng alituntuning ito na kung aming gagawin at isasabuhay, ay magiging tagumpay ang aming buhay para sa iyong karangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.